Mga katiyats at mga kababayan, naisip niyo ba kung bakit ganito kaingay at kasaya ang World Bank nang dumalaw doon ang ating presidenteng PBBM? Totoo nga kaya na siya ay isa sa may-ari ng World Bank? Well, narito ang ebidensya sa bidyong ito, atin panoorin. During a talk show in the US TV, the week following the bombing of the New York Twin Towers, President George Bush was asked this question: which is the richest country in the world today? With a smile he said, the Philippines. The Philippines is the richest nation on earth. The wisest royal bloodlines on earth go from China all the way to the Philippines. And in fact, all the way to Hawaii. And we are sitting on gold. Guys, marami kasing nagre-request sa akin through online kasi mayroon kasi akong dokumentong nagpapatunay na ang Pilipinas isa sa mga may-ari sa World Bank. So as you can see guys, in the document, the Committee of 300, the World Bank Group USA, at ang pangalan ng dokumentong ito ay Infinite Bank Statements. Top secret with amendments. So pupunta tayo ngayon guys sa the general party information. Baba natin. General party information. Nababasa niyo ba guys? Paliitan natin ng konti. Nababasa niyo ba? Ayan. Lagyan natin ng konti. So, isa itong offshore account. Guys, pag sinabing offshore account, they're using code name instead of the real name. So, nakalagay dyan, GIS code number ASM-001. And then, next is the name of signatory, trustee, keeper holder, HM, King ESM, code name yan, ng holder o trustee o keeper, may-ari ng account. At alam nyo ba guys kung taga saan yan? Taga atin yan. Passport number, patunay na taga atin siya. Ayan, UN-00191-01 United Nations Organization, Republic of the Philippines. At ang naka-address sa passport niya ay postal address ng passport niya guys. Basahin nyo, huwag kayong kukurap. Ayan, wala na, kumurap kasi kayo. Joke. Ayan. Postal ID niyan. Zoom in pa natin para makita nyo. Ano yung nakikita yung postal address ng account holder na yan sa World Bank? Nababasa niyo ba? Rizal Street, San Sebastian, Hagonoy, Bulacan, 3002 Philippine Islands. Dito naman tayo sa mga name. Hindi i-code, medyo hindi nyo na maintindihan yan. Dito tayo sa nakalagay name of originating accounts. Number 1, White Mongolian account. That's King Bernardo Carpio. Kaano-ano niya yung justice natin? Isa sa mga justice natin si Bernardo, si Carpio. Number 2,
Ito na naman si Vatican. White Vatican account. Dr. Jose Rizal. Sino si Dr. Jose Rizal? Kasi sa mga libro natin, ang nakasulat, mahirap lang daw si Dr. Rizal. Hindi totoo yan. Hindi naman siya papatay ng mga Espanyol kung mahirap lang siya. Mayaman siya na nakikipaglaban para sa bansa natin. And after nun, sinaywar-saywar tayo na kaysa mahirap ang bansa natin. Hindi totoo po iyan. Ngayon lang, kasi na may program tayo na mahirap lang tayo. Pero hindi po totoo yan, maawa kayo. Magbago na kayo. Number 3, King Kiram account. Antonio Diaz Santiago. Family origin of King ESM. Sino si King ESM? Account holder siya. So name of originating accounts. Ibig sabihin, ito yung mga pinagmulan ng mga accounts na to. Ito yung mga account holders. Number 4, as you can see guys, ano nakalagay? White Eagle account. Thus, sino? President Ferdinand E. Marcos. Huh? Holy Heaven Father account? Oh my gosh. And then, tapos na tayo. 4 sila yung originating accounts. Sama dyan si Rizal. Napunta kay Antonio Santiago. Napunta kay President Ferdinand Marcos. Panghuli si President Ferdinand Marcos. Now guys, alam niyo na kung bakit pinapapatay si Marcos. Kasi nga, siya ang account holder ng account niya nasa World Bank. So, syempre, ang mga sindikato, hindi papayag yun. Kasi ang bangko natin ay operated by the syndicates. Although sa mga ordinary people, hindi nila alam yun. So, ayan, nakalagay dyan. Ngayon, sino na ang trusteeship origin? Si Ferdinand Edralin Marcos na. Ganyan ang ginagawa nila, yung mga mananakop sa atin. Kung sino yung trustee ng accountant o kung sino nagiging hari o presidente ng Pilipinas, ay pinapapatay nila. Kaya, alam nyo na, pagtanggol nyo si Duterte, kasi hinahanapan na ng paraan ng mga invaders yan, the evil cultures. So, ayan, nakalagay dyan abbreviated name of ESBLP top secret. Siguro alam niyo naman guys kung top secret yon. Top secret kasi hindi alam ng marami. Ang alam kasi natin ng mga Pilipino ay mahirap tayo, nagpakaalila sa buong bansa, sa buong mundo, nag-aral, tapos nagpapakaalila lang din naman, di ba? Kaya nagagalit sa atin ang bansa natin kasi hindi natin inaalam ang katotohanan. Pag binasa mo naman yung katotohanan, daming galit sa internet. Oh, para kayong yung mga kalaban ni Jesus Christ. Nagsasabi si Jesus Christ ng totoo, binabaton nyo. Okay lang din naman sa akin yun online. Sige lang, tirahin nyo ako ng tirahin. Wala akong pake, lalabas ko yung katotohanan. Ito na. So, ayan. Nakalagay dyan guys. Zoom in natin para mabasa nyo. Ayan. May nabasa na naman kayo, di ba? People of the Philippines or people of the Philippine Islands. Nakalagay? People of the Philippines are general signatory. Saan ba tayo napunta? Ayan, co-signatory ay
People of the Philippines. People of the Philippine Islands. Diba? Saan pa kayo? Mas dami na magagalit sa nilabas ko na ganyan. Pambira kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo totoo. Hindi kayo mahirap, mayayaman kayo. Pinaprogram lang yung utak nyo na kesyo mahirap. So, ayan yung makikita natin sa page 1 ng Infinity Bank Statement. So, co-signatory people of the Philippine Islands. Punta naman tayo sa page 2. Page 2, ano makikita natin dito? Siyempre, yung pupuntahan lang natin ay kung saan nakalagay yung Pilipinas. Kasi ang dami. Actually, hindi lang Pilipinas ang may mga accounts sa World Bank. Kaya lang, i-highlight lang natin ang Pilipinas. Siyempre, mga Pilipino tayo. Ayan. So, yung sa page 2, treasury backup lang yung currency. Pwedeng Japan, pwedeng pounds, convertible siya. Yung pera na nandyan sa World Bank na pag-aari nga ng people of the Philippine Islands. Ito naman guys yung page 3 ng dokumentong ito. Nakalagay kasi dito. Nakalagay dyan. Mababasa niyo ba guys? Punta kayo sa General Owner. General Owner, Global Funds in Philippine Islands. General Owner daw. Sino ang General Owner? Sino? People of the Philippine Islands. Tayo yun. Hello. Bakit pinoprogram tayo maging alipin? Pambihira naman to. Parang Cinderella movie tong Pilipinas. Grabe. Tunay na tagapagmana pero ginagawang alila. Kasi naman kayo, ayan yung basahin yung katotohanan. Tapos pag sinabihan ko ng katotohanan, bungol tong tao na to. Pag kinarma kayo, mabubungol. General beneficiary, sino? People of the Philippine Islands. Rate of ownership, 20 to 70%. Minority beneficiary lang ang people of the world. So dapat tayo mauna. General beneficiary ang Pilipinas eh. Pero anong ginawa nila? Ginawa tayong kulelat. Ang bira itong sindikato sa World Bank Ayan. So ngayon guys, ayan, basahin niyo ng note. Note, these accounts, hindi to chismis, confirm accounts are intended and directed for humanitarian and national economic development for the people of the Philippine Islands. Tayo yun. 10% to 70% only. And the world, 10 to 50% lang. As stated herewith. Ayan. Humanitarian economic development at marami pang iba. Okay. Punta naman tayo guys sa bank account information. Nakalagay dyan, the annual auditing of herein bank accounts are hereby decided and reconsidered in bank to end and close and should be declared the actual balances of per account
appeared herein into infinite United States dollar by virtue of the submitted memorandum of all banking institutions worldwide to end of conducting of audit and deal for opening processing and activating any of herein accounts should be formally discussed by the host government and King where ESBLP accounts are allocated its host government authorized representative. Ayan naman guys. Authorized representative, Philippine or US government, and King ESM. Natatandaan niyo ba si King ESM? Siya siyang hari sa Pilipinas nung unang panahon. Kasi bago tayo sinakop ng mga Espanyol, ang bansa natin ay maraming kingdoms. So, ginawa nilang, ewan ko ba sa mga yan. Pag nalaman nyo lang ang history guys, ewan ko lang, lalabas ang ugat nyo sa mga liig nyo, sa galit ng mga mananakop. Si King ESM ay taga-atin ha. And again, said accounts cannot be forever deleted by any authorized worldwide, and we forever reconfirm and recognize all statement written in the certificate of time deposits issued by the institutions with reference number World Bank Philippines 2000. Kaya nanggagaliiti sila sa Pilipinas ginagawa talaga tayong alipin yung alam niyo ba education natin guys is mafia, slavery. Bakit? Ang daming graduates pero pupunta sa slavery talaga mind controlling. Mina-mind control nila tayo na mababa lang tayo. Kaya yung iba, pupunta ng ibang bansa para magpakaalipin. O di ba? Isang hindi magandang isang insulto yun sa bansa natin kasi ang mga ninuno natin, kung natatandaan nyo, ewan ko nabura na naman sa isip niya yata na nung kapanahon ni Marcos, ang mga secretary at assistant, mga manggagawa dito, mga Amerikano. Ngayon bumaliktad ang mundo kasi ayaw nyo makinig. Ayan nagpapatunay ng dokumento World Bank Philippines 2000 to President Ferdinand E. Marcos. Si Marcos guys kasi siya yung pinaka-trustee after kay Rizal. Ang problema itong mga sindikato ito nanggagalaiti kasi nakalagay diyan hindi yan natatransfer yung account na yan kung kanino man. Walang sino man unless pipirma ang buong Pilipinas. Kasi ang co-signatory tayo mga Filipino Kaya anong ginagawa nila sa Filipino? Binangag nila sa Shabu. Di ba? Naging bangag ng buti lang dumating si Duterte. Di ba? Ganyan kasama ang mga yan. Pero tayo naman proud na proud sa mga Amerikano. Bayan. Tawag dyan, proud to be stupid. Tigilan nyo na yan. Magalit kayo sa akin kung magagalit kayo. Wala akong pake kasi hindi tama yon. Kung ganyan yung klaseng pag-iisip natin, ayun tayong tagapagmana ginawa na ni Rizal, Marcos, lahat-lahat. Gumising na nga kayo. Ayan, nakalagay yan Hindi raw pwedeng galawin yung account na yan ni Numan unless papayag yung ating gobyerno. So, ang dokumentong ito guys ay binubuo ng 130 pages. So, punta tayo ngayon sa yung mga signatory.
patunay na ang proof na ito ay legit. Ayan. See? Mga signatory, President Robert Sila. Ayan, paano tayo hindi pagkaisahan? Mga nandyan. Wala man lang Pilipino. Hindi nyo alam na mafia na yung bansa natin. So, andyan pa si Barack Obama. Alam ng mga presidente yan. Diba si George Bush dati, sinabi na kung sino ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, nagkamali siya sabihin, the Philippines! Hindi siya nagkamali, tama, nadulas siya. Ayan. Signed by members of the Committee of 300 and King Anthony Santiago Martin. Yan si King Anthony Santiago Martin, guys, nasa Pilipinas siya nakatira, naka-hide lang siya sa exclusive subdivision. Actually, galing sa kanya yung documents na ito. Gusto kong maliwanagan nyo. Gusto kong maliwanagan kayo. Ayan. Dito tayo sa general party information. Sa code name tayo. Ang code name kasi na nagmamay-ari sa worldwide na deposito na mayroon tayo, ang mga code name na ginamit kasi offshore account ito. Ayan. Trustee, si King ESM code name. HM His Majesty yata ito, hindi ko basta His Majesty King ESM. Code name White Spiritual Boy. Yan si White Spiritual Boy, hindi natin alam, pero anong address, passport address niya nakalagay? Hagonoy, Bulacan, Philippines. That time, iwan ko lang ngayon kasi matagal na itong dokumento na ito kung saan yung address niya. Yan si Spiritual Boy. Code name yan, pero iisa lang yan. Gumagamit lang siya ng iba't ibang code name. Pwede rin siyang Spiritual Wonder Boy. Siya rin si Morning Star. Siya rin si King David. Siya rin si Prophet Muhammad. Demas. Saint Timothy. Ayan. So ngayon, tandaan niyo yan. Yan yung mga code name niya. Papakita ko sa inyo kung saan may mga depositos siya na bangko. Right. So nakita niyo yan, guys. North and South American continents. Kung saan may deposito si Spiritual Wonder Boy. Sino ito si Spiritual Wonder Boy? Code name ito ng isa sa mga tagapagmana o trustee ni King ESM. So as you can see, guys, you have it here, Bank of America. Special Federal Reserves or Reserve Board. Account number, usually pag mga offshore accounts, guys, hindi nila talaga nilalagay yung exact amount. Kasi nga, nakalagay dyan, US Federal Reserve and all banks in the United States of America under the sole signing authority of King ESM. Sino si King ESM? Isa siyang hari ng Pilipinas nung unang panahon bago pa tayo sinakop ng mga
hayop na Espanyol. Ayan. So as you can see, Bank of America, meron din siya. White Spiritual Boy. Citibank USA, meron siya. Citibank, dami niyang pera. At sa lahat ng bangko sa Pilipinas, meron din siya. Citibank USA, ayan, meron din si White Spiritual Boy. You see, alam niyo ba guys kung gaano kayaman ang Pilipinas? Bakit ganyan yung pag-iisip niyo? I-claim niyo ang mamanahin natin. Magbago na yung pag-iisip natin, hindi tayo mahirap. Kasi lumalabas yung iba, magnanakaw ang Pilipinas. Hindi totoo yan, tayo ang ninanakawan. Oh, as you can see, oh. Jump off tayo sa, ayan, World Bank, hala, sige. Jump off tayo sa bangko sa atin. Kasi meron din, yan si White Spiritual Boy, meron siyang pera na binabangko sa iba't ibang bansa. Ayan o, Bangko Nacional Peru, o White Spiritual Boy, Bangko Central de Reserva del Peru, o White Spiritual, as in malulula kayo sa pera. Kung alam nyo lang. Jump off tayo sa bangko ng Pilipinas. Sandali. Okay guys, sa page 51 out of 130 pages sa dokumentong ito, sa page 51 makikita nyo, kasi worldwide talagang may deposit si White Spiritual Boy. Code name ito ng isa sa mga hari nung di natin alam kung si Marcos ito or kung sino man siya. Sa lahat ng bangko sa Allied Bank may deposito tayo under ng pangalan ng White Spiritual Boy ha. Kung meron kayong dokumento nito, grabe malulula kayo. Meron siya hindi halos lahat ng bangko sa buong mundo meron siya. Kaya napapansin niyo guys, may chismis na kay si Imelda Marcos maraming pera sa Switzerland. Lahat ng bangko sa Switzerland meron. Totoo yun. Ito nga yun. O diba? Ang ginagawa nila, sinasaywar nila tayo para magalit tayo kay Marcos. Bakit? Kasi pag nagalit tayo kina Imelda at saka Marcos, syempre, hindi natin makukuha yung mana natin. Bakit? Kasi kasama tayo sa mga co-signatory tayo nakalagay dun sa dokumento, di ba? So, ang ginagawa ng mga hayop na mga magaling mga saywar, bibrainwash nila tayo. Kasi ito, top secret kasi ito, hindi ito nakikita ng lahat eh. So, Allied, Banco de Oro, Universal Bank, meron din si Spiritual Boy na yan. Bank of the Philippine Islands, China Bank, Metro Bank. Sa Pilipinas yan ha. PNB, RCBC. So lahat ng bangko ay mayroong deposito itong si White Spiritual Boy. Hindi nakalagay dyan yung mga amount guys, pero malaki yan syempre. Offshore account kasi yan, hindi pwedeng ilagay sa dokumento yung amount. Private lang siya. Sa mismong bangko makikita yan sa file nila. Lahat ng bangko sa Pilipinas, mayroon yan si Spiritual Boy. At yung account na yan, in dollar pa ha. In dollar pa yan. Hello. Na-imagine nyo ba kung gaano kayaman tayo? Ayan. At bawat bangko may nakalagay yan under time deposit, its principal balances and interest cannot be touched or loaned.
For program that having maturity rate of 4% per annum and per 30%. Ayan. For 30 years, cannot be touched daw. Yung 4% na maturity rate, yung kinikita nung kung magkano man yan dineposit ni one white spiritual boy na yan. See? Nakalagay, cannot be touched. Oh, ayan. Kaya nang humusga. Okay, so hanggang dito na lamang tayo at kung ano man ang Wala kayo inyong kung nasa maniwala isip, kayo sa huwag akin. Ayun ang proof. magatubiling i-comment ang inyong mga comment sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat.